Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan ating iniugnay ang ating mga embahada at konsulado sa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga kababayan na maaaring nagtatrabaho o naninirahan na sa ibayong dagat. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Pansamantala niyo pong makakasama para sa 30 minuto na punong-puno ng mga diskusyon patungkol sa diplomatikong ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, mga serbisyong handog ng ating Philippine Foreign Service po sa ating overseas Filipinos at bayanihan ng Filipino community sa kanilang host country. Bago tayo dumako sa ating diskusyon ay nais muna nating pasalamatan agad ang ating technical staff o technical team na kinabibilangan ni Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Justin Osias. Tayo po ay kasalukuyang nasusubaybayan sa pamagitan ng ating social media platforms, Facebook po yan at YouTube, maging sa ating Evox PBS receiver app. Samantala bilang bahagi ng ating Filipino service ang babangon sa makabayang serbisyo publiko, narito po ang mga shortwave frequencies na maaari nyo pong dakwin sa inyong mga radyo. 9.370 MHz, 15.200 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Para sa araw na ito, Enero 14 ng taong kasalukuyan, dadakuin pa rin natin ang gitnang silangan dahil ating makakasama sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ang ating embahada sa Damascus, Syria. Kaugnay nito ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon si Ginoong John G. Reyes, ang ating Chargé d'Affaires doon. Si D. Reyes, magandang araw po at welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga rin, Steph, at sa lahat ng mga ating taga-subaybay at pakinig ng ating programa. Sa ngalan po ng embahada natin sa Damascus, Syria, malugod ko pong ipinapaabot ang aming pagbati sa inyong lahat. At salamat din pala sa pag-imbita mo sa akin para sa pakikipanayam sa akin sa programang ito. Maraming salamat din po CDA Reyes sa pagbibigay niyo po ng oras para kayo po ay aming makasama dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang aming unang katanungan po para sa inyo CDA Reyes, paano niyo po mailalarawan ang diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Syria? Well, sa ngayon po ito ang ugnayan na masasabi kong malakas at established na, no? Ito'y nagsimula nung nailagay po natin ang ating embahada rito noong taong 2008. At hanggang sa ngayon, nandirito pa rin po tayo, no? Kahit po sa kalagitnaan ng mga krisis noon, ang Pilipinas ang natatanging embahada na nanatiling bukas, no? Mag-isa na lang po yan, no? Ito po ay isa sa mga palatandaan na tayo po ay nakikisa at kaibigan ng bansang Syria at of course, andyan na rin po yung ating pangangalaga sa ating mga kababayan. At dahil nabanggit nyo nga po no, na
year 2008 pa po pala nagsimula ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Syria. Nais lamang po naming malaman kung saan-saang pong mga fields o sektor nakatuon ang ugnayan o relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Syria. Ah, Nais ko munang baguhin na ang relasyon natin sa Syria ay maraming taon na nagsimula. Ang gusto lang ng Pilipinas na mapalakas ito, kaya ito ay nagtayo ng isang embahada rito noong 2008. Pero makailang taon na po tayo nananatiling magkaibigan bilang isang. Ang unang-unang pakay ng ating embahada rito, of course, mapanatili at mapalakas ang relasyon sa gobyerno ng Syria at mapalago rin ang pakikipag-ugnayan natin sa larangan ng komersyo. At of course, ang isa sa pinakamahalaga ay ang ating pangangalaga at pangangasiwa sa mga kapanganahan ng ating mga kababayan dito sa bansang Syria. At nabanggit niyo na rin po yung komersyo. Meron po ba na masasabi natin yung mga trade and investment agreements or collaborations po sa pagitan po ng Pilipinas at Syria? At kung meron po, ano-ano po, maaari niyo po bang maibahagi po sa amin ang ilan sa mga ito para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay? Well, noon bago magsimula ang krisis, masasabi kong naging malago ang ating pakikitungo sa larangan ng komersyo, Isa lang sigurong masasabi ko diyan ay ang tanging port operator lang dito sa Syria noon ay ang International Container Terminal Services Incorporated na pagmamayari ng isang Pilipino, Ang ating negosyanteng si Mr. Enrique Razon, So ito po ay isang tinitingala at ginagalang na port services operator worldwide, Mangyari lang po dahil sa dulot po ng krisis, ito po ay nangailangang lumabas muna sa Syria, Bagamat ngayon medyo humina po ang pakikipagtalakayan natin, dulot na rin po ng epekto ng sigalot na nangyayari dito. Pero sa mga darating na buwan o mga taon siguro ay alam natin na lalago na ito, at sa aking pagkakalam po ay medyo nagiging mabilis na rin po at tumataas ang ating pakikipagtalakayan sa kanila sa larangan ng komersyo. Mm. CDA Reyes, matanong ko lamang din po, no? Meron po ba tayong mga kumbaga ay Philippine products po na kumbaga nai-export po mula dito sa Pilipinas patungo sa Syria? Meron po bang ganoon? Sa tingin ko marami tayong may bebenta o may pagmamalaking mga klase ng produkto mula sa Pilipinas. Pero ang unang-unang balakid po ngayon ay ang pag-aangkat, kung sa anong transportasyon mapapadala yon mula rito, Ang isang bagay po dyan na tinitingnan ko ay yung saging, marami po tayong saging. Kaya lang nung ako po ay nakipag-ugnayan sa mga negosyante rito, ang sabi nila ay baka pagdating nito, mga saging nyo mula Pilipinas ay hindi na kanais-nais dahil sa tagal ng kanyang lalakbayin. So, sa kasalukuyan sila po'y kumukuha sa Peru o sa mga Latin America, So, yun po ang mga isang challenge na kailangang resolbahin natin, Pero marami po tayong o-offer sa kanila, gaya din po ng mga coconut, At ang mga bagay nating pang gamit sa mga electronics at marami pa pong iba. Samantala, CDA Reyes, dahil tayo kanina ay nag-focus sa trade, sa mga exports, ngayon naman po ang susunod ko pong katanungan sa inyo, kumusta naman po yung cultural exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Syria? Meron pa tayong
masasabi na mga pagkakahalintulad po pagdating sa kani-kanilang kultura? Well, mga Syriano po ay halos kahawig ng mga Pilipino. Sadya po silang palakaibigan, palangiti at sila rin po ay mga resilient na mga tao, no? Anumang balakid o hindi kanais-nais na naranasan nila sa kanilang buhay, sila po ay nagpupulit bumangon. Gaya yan din po ng mga Pilipino, yan po ay isa sa mga natatanging marka natin, no? Sa mga nakarang taon, 2009, nagpunta po ang ating Pangulong Gloria Arroyo rito at ilan sa mga agreement o ugnayan na kanilang nilagdaan ay mga karamihan din po ay dahil natutungo sa kultura, no? Dahil po ang bansang Syria ay isang bansang malalim at mayaman sa kultura. Ito po ay isa sa mga bansang pinakamakatanda o pinakaluma, kaya maintindihan mo na marami itong may pagmamalaki o may ibabahagi tungkol sa kultura, no? At ito po ay nakita na po ng Pilipinas simula pa noong 2009 at ito po ay sinabihan lang ako nung nakaraang taon na kung pwede ay balasahin uli at buhayin dahil nga po sa nangyaring mga evento rito sa buhay ng kanilang pamahalaan. And maganda po na mapakinggan na bubuhayin po, no, ang ugnayang kultural sa pagitan ng Pilipinas at ng Syria. And speaking po of culture, nagkaroon po ba ng mga usapin or promotions po patungkol naman po sa turismo? Meron po bang ganun po dyan sa, at least from our side po, no, towards probably po sa mga Syrian nationals? Mga mangilan-ngilan lang naman ngayon so far kasi nga sa estado ng buhay nila at kapayapaan, no? Pero meron isang iba yung aming aksyon na ginawa last 2024 at kami ay nagsimulang magpadala na sana ng mga humigit kumulang 30 katao, no? 30 katao para magsimulang turismo sa Pilipinas. Sa kasamang palad po ito, inabot po ng ating pagbabago ng rehimen. Kaya ito po ay naudlot at medyo nagbago po ang timetable, no? Pero sa ngayon po, kahit gayon pa man, hindi naman po nananatiling wala. Meron at kaya lang mahina po ang numero, hindi po sa isang may pagmamalaki, no? Sa kabilang dako naman, kahit man ganyan sa turismo, maraming pa rin pong humingi sa atin ng visa, no? Ito ay sa larangan naman ng paglalayag, no? Marami silang mga seafarers dito na Syriano. Kadalasan doon po sumasakay sa mga barko natin, sa mga barkong nakadaong sa Pilipinas. Kaya ganun pa man parang nakukumpensa yung mga visa issuance namin dahil sa mga maraming marinero na nagpupunta sa Pilipinas. Kumbaga po, tama po ba ako ng pagkakaintindi, CDA Reyes, na itong mga seafarers po na Syrian nationals ay kumbaga dumadagsa naman po, no, sa embahada po natin sa Damascus para kumuha ng Philippine visa para dito naman po sila makapagtrabaho sa Pilipinas? Tama yan, no? Sila po ay madalas nandun sa ating consular section. Isa po sila sa mga natatangi at mahusay na manlalayag. Although mula na rin mo sa mga opisyal ng pamahalaan nila, ang mga Pilipinong manlalayag pareho po ang tinuturing nilang talagang numero uno at mga dekalidad na marinero o mga seafarers, no? So, yung mga kumukuha ng visa rito ay yung mga nagkakataon na ang kanilang mga barko ay nakadaong sa Pilipinas at doon sila ay inutusan na unang lumayag para sa kanilang mga assignment sa
sa sa dagat. Okay. Ngayon naman po, CDA Reyes, ang akin naman po nga katanungan ay regarding the consular jurisdiction po, no, ng ating embahada diyan sa Damascus. Ang sakop lang po ba nito ay ang buong Syria o meron pa pong mga ibang bansa na sakop po ng consular jurisdiction ng ating embahada sa Damascus? Ang embahada ng Pilipinas sa Damascus ay nag-iisang kanyang jurisdiction. Ito lang ang buong bansa ng Syria. No? So, sa loob lang ng Syria at wala ni consular jurisdiction sa labas. No? Mm, mm. At ilan po, dahil nabanggit nyo na tanging ang Syria lamang ang sakop ng consular jurisdiction ng ating embahada sa Damascus, nais ko lamang pong maitanong kung ilan po ang mga Pilipino sa kaubuan po, parehas po na nagtatrabaho at naninirahan dyan po sa Syria. Ito ay mahigit kumulang mga 300 o hanggang 400, no? Karamihan sa kanila ay yung mga dating nagtatrabaho na rito. Yung iba po sa kanila ay nakapag-asawa na rito. At yung iba naman po ay matagal na rin pong silang inaalagaan ng kanilang mga empleyado, no? Itong mga ibang to ay nagkaasawa na at yung mga ibang binibilang po natin sa numerong yon ay ang kanilang mga anak, no? Ito po ay nagbabago, no? Minsan may umuwi na rin po, kaya minsan pabago-bago, minsan may panakanakang nakakapunta pa rin po rito sa Syria. No? Mm. At dahil hindi ko na po tatanungin kung ilan sa kanilang OFWs dahil nabanggit nyo nga po na medyo pabago-bago nga po yung nagiging bilang. Pero saan-saan po ba, no, kasi nabanggit nyo na yung mga dating nagtatrabaho po dyan sa Syria na kumbaga nagsettle na po sila dyan, pero saan-saan po ba silang larangan na pumapasok o namamayagpag? Well, unang-una dyan sa being household service workers, yan po ay karamihan, no? At pangalawa ay doon po sa mga restaurant, no? Mga chefs po sila, no? Sa larangan po ng pagiging household service workers, ang ating mga kababayan po ay numero uno, no? Sila po ay may likas na talento at sila po ay marami po akong naririnig sa mga taga-Syriano kung sino mang banyaga rito na kapag Pilipino po ang kanilang kasama sa bahay ay wala po silang problema at ang antas po ng pagtatrabaho nila ay sulit po, no? So ito po ay isang may malaki natin, no? Kumpara nga po sa ibang bansa o ibang lahi, no? Ang sahod po ng Pilipino ay ina-acknowledge nilang mas mataas kumpara sa mga ibang nagtatrabaho sa ganitong uri ng trabaho dahil nga po sa ah, kwalifikasyon at dedikasyon ng ating mga kababayan, no? Doon din po sa mga restaurant, no, marami po sa kanila ay mga chefs, no? Sila po ang namumuno at nag-aalaga ng mga maraming restaurant po dito sa Pilipinas, no? Dati naman po may mga engineers dito, may mga nurses din po, no? Pero nung kasagsagan po nung crisis, sila po nangailangang umuwi, no? So, yeah, basically, mayroon din po mga membro ng international organizations, no? Mm. Mga NGOs na mga kababayan natin na nakabase rin po rito sa Syria. Okay. Mm, mm. At siyempre ito po ang sigurado nga nais malaman ng ating mga taga-subaybay o marahil meron pong nanonood at nakikinig sa atin ngayon na nasa Syria. Gusto lang po namin malaman ano po ang mga serbisyo po na inahandog o iniaalok po ng ating embahada sa Damascus para sa ating mga overseas Filipinos permanenteng residente na o mga nagtatrabaho po dyan sa Syria. Dahil po sa
Syria ay walang nakatalagang Department of Migrant Workers na mga representante nila. Ang embahada po natin dito ay sakop ang lahat ng ay maging overseas Filipinos or overseas Filipino workers. So, gaya po ng nasabi ko, ito po ang pangunahing pilar, no? Isang pinakaunang haligi at pinaka dahilan bakit nanatili po ang embahada ng Pilipinas dito ay dahil sa ating mga kababayan, no? Unang-una, andyan po yung mga consular services namin. Pangunguna po yan yung pagbibigay o pagre-renew ng Philippine passports nila. Meron din po tayong notarial services, no? Mga kailangan nilang SPA, so anumang dokumento na gagamitin sa Pilipinas, kami rin po ay nandito. At meron din pong yung sa ka, mga asawa nila, kung hindi man Pilipino, kami po ay nagbibigay ng visa, no? Ngayon din po, kasalukuyan kami po ay nagre-rehistro ng mga bagong botante para sa darating na halalan sa Pilipinas sa taong 2028, no? Andyan din po yung, of course, pangangalaga natin sa mga kababayan nating nangangailangan, no? Tayo po ay may shelter dito sa embassy na kung saan namin kinukupkup at inaaruga yung mga kababayan nating hindi sinuwerte sa kapalaran. Okay. So basically, yun po. Ano man pong klase ng tulong na gusto nilang makuha mula sa embassy, lahat naman po yan ay pilit tutugunan ng ating mga kasamaan dito sa embassy. Okay. Mm, mm. At CDA Reyes, mapunta naman tayo sa ugnayan naman po ng ating embahada sa Filipino community diyan sa Syria. Kumusta naman po ang relasyon between the embassy at ng ating Filipino community? Maganda naman, may dalawang Filipino community dito sa Syria, no? Madalas ko silang makita, no? Hindi naman linggo-linggo, pero sa tuwing linggo kasi mayroon pong isang banal na misa na ang nangangasiwa po at nangunguna ay ang mga membro po ng Filipino community doon, no? Ito po ay isang adhikain ko na rin sa aking pangunungkulan dito na kahit minsan very busy po ang aking schedule, pilit ko pong ginagawang mag-attend din ng misa na ito sapagkat ito po ay isang paraan para sila po ay makita ko at makita nila ako at minsan sila ay makasalamuha, no? Paminsan-minsan kung may event po kami sa embahada, kami po ay nagsasama gaya po nung itong nakaraang Pasko, sila po ay nanyayahan namin dito sa embahada para sa year-end assessment at ang pagpapaliwanag ng mga darating na plano ng embahada sa taong 2026, no? Of course, hindi rin natin matatanggal diyan yung pagdiriwang ng ating kasarinlan sa ika-12 ng ah, buwang Hunyo, no? So, mangyayari po uli yun. Meron din po kaming mga ugnayan pa dati, mga OFW Day or mga ibang like genders God events na kung madalas po sila po yung aming naiimbita para dumalo. Okay. Mm. At mula po dun sa dahil nabanggit niyo na merong mga meetings po, no, with the Filipino community, ano po ba yung mga madalas po na naidudulog ng ating mga kababayan na nasa Syria sa atin pong embahada? Well, unang-una siyempre may mga hindi po pinalad na kababayan natin. Yung po ang unang-unang tinutugunan namin. At ang isa pang madalas na matanong sa amin ay sa ngayon po kasi nasa alert level 4 tayo sa Mm. Syria dahil na rin sa kasalukuyang sitwasyon ng seguridad. Madalas nila tanongin kung kailan po maiba pa. Mm. Mm.
mukhang tayo yung ah, nag-freeze. Humina. Okay, tingnan natin kung maibabalik natin si CDA Reyes. Ayan, nandyan pa ba siya? Nandyan pa. Naka-freeze. Ayun. Habang hinihintay natin na si CDA Reyes ay nabanggit niya kanina na kumbaga ay yung mga projects, yung mga events, no, na kung saan nagko-collaborate at nagkakasama ang ating embahada at ang ating Filipino community ay yung katulad niya, last Christmas, merong mga events, syempre hindi makakalimutan at parang applicable naman ito, no, sa lahat ng ating embahada na kumbaga ay meron talagang mga celebration ng ating Independence Day. Ayan. At mukhang nga nagkakaproblema talaga tayo, no, dun sa ating connection or nag-leave lang sandali siguro, no, para mag-reconnect sa ating link. Hintayin natin si CDA Reyes kasi mahalaga yung ating mga huling katanungan para sa kanya. Pero sa ngayon ay magkakaroon muna tayo ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Tayo po nagbabalik sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama na natin muli si Chargé d'Affaires John G. Reyes ng ating Philippine Embassy sa Damascus, Syria. Welcome po muli dito sa programa CDA Reyes. I think okay na po ba ang inyong connection po? Hopefully naririnig mo ko Yes sa po. aking bagong connection. Opo, loud and clear po. Ayun po, ang ating pinag-uusapan po kanina ay yung mga karaniwang challenges po, no, na pinagdadaanan ng ating mga kababayan na nasa Syria. Ayun, bukod sa mga nabanggit nyo bago po kayo nag-freeze po, no, meron pa po ba kayong nais na idagdag po na pwede nyo pong maibahagi sa ating mga taga-subaybay? Yun lang yung kadalasan pong na kailangan naming tulungan ay yung mga kababayan nating dumudulog sa amin para makauwi sa Pilipinas, no? Sa kasalukuyan kasi ang bansang Pilipinas ay naglagay ng deployment ban sa Syria, no? Simula pa nung mga nakarang taon, dulot na rin po ito ng sitwasyon ng seguridad dito, no? At hanggang ngayon ito po ay nananatili, no? Ibig sabihin po yan ay bawal pong magtalaga o mag-deploy ng mga trabahador mula sa Pilipinas sa bansang Syria, no? Kahirapan naman po sa bansang Syria mismo, sa kanila po ay legal po ang kumuha ng mga, for instance, mga household service workers, no? So parang diyan po nagkakataliwas ang aming polisiya, no? So yung mga iba nakakarating dito na hindi masyadong nababantayan ng kanilang kontrata
O yung iba naman hindi nila alam ang actually kanilang patutunguhan na dito pala. So pagdating na po rito ay talaga pong sila ay agrabyado sa kanilang mga responsibilidad, mga trabaho. At ito po yung mga dumudulog po sa amin na para sila ay tulungan. Hindi naman po lahat, no? May mga naging swerte rin po at gaya na pong nasabi ko, yung mga matagal na rin pong nandito ay nakapag-asawa rito at mga inaaruga ng kanilang mga amo ay dahil na rin po sa yung mismong amo nila ay mababait din, no? So may mga panakanakang tumatakbo sa atin ng tulong at yun po ang mga pangunahing serbisyo na kailangan namin atupagin dito sa Embahada ng Pilipinas sa Syria. Mm. At dahil ay tayo ay medyo naubusan na po, no, ng ating material time, siguro matanong ko na lamang po, bago ang inyong panghuling mensahe, ano po ba yung mga contact numbers at email address po ng ating embahada na maaari pong ipang-contact po, no, ng ating mga kababayan, partikular po yung mga kababayan natin dyan sa Syria? Ang pangunahing komunikasyon po namin dito at kung saan ba din po nakikita ang ating numero ay ang Philippine Embassy in Syria. Meron po tayong Facebook page na nakalathala po lahat ng telepono natin doon at ang ating address dito po sa Syria. No? Meron din po kaming hotline doon na pwede niyong tawagan 24/7 at mayroon pong sasagot kung anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay. Sinisigurado ko po sa inyo na ang mga numerong yan ay may tutugon sa inyo at kung anuman po ang matanggap namin sa liham sa email ay kami naman po ay dagliang sasagot sa lahat ng aming makakaya, abot ng aming makakaya. At bago ko po kayo pakawalan, CDA Reyes, ano po ang inyong panghuling mensahe partikular po sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho dyan po sa Syria? Go ahead po. Well, mga kababayan ko sa Syria, no? Halos naman linggo-linggo nagkikita tayo at sa mga pagkakataong nagkakasama tayo sa embahada, no? So, pananatiliin ko ang aking mga payo sa inyo na tayo ay maging magkaisa, no? Unang-una bilang isang mga Pilipino na iisang bansang Pilipinas natin, no? Pangalawa, panatilihin natin ang ating kasiguraduhan sa ating mga lugar, no? Palaging magmatsyag, no? At pangatlo, of course, ay lagi tayong magtulungan, no? Kung ano man ang inyong pangangailangan, ang embahada po natin sa Damascus ay palaging nandito at ang aking mga kasama ay handang tumulong para sa inyo. And with that po, maraming salamat po, CDA Reyes, sa oras na ibinigay niyo po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. I hope na hindi po ito ang maging una at huli po naming panayam sa inyo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat din, Steph, at mabuhay din ang ating programa. At ating pong nakasama sa ating programa si Ginoong John G. Reyes, ang ating Chargé d'Affaires sa ating Philippine Embassy sa Damascus, Syria. At dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.